Natuloy ang hiwalayang Jonas at Leticia. Siyempre sa kanilang dalawa, si Leticia ang pinakamasaya. Nakuha niyang perang gusto niya kay Jonas at alam niyang kaya niya nang mabuhay ng siya lang at masagana. Samantalang si Jonas naman, patuloy ang ginagawang panunuyo kay Jasmira kahit na hindi na siya nito pinapansin. Kaya lang sadyang wala ng amor sa kanya si Jasmira dahil kahit na anong pagmamakaawang ginagawa niya dito, hindi na talaga siya pinapansin ng dalaga. Ayaw na daw sa kanya dahil tapos na silang dalawa. Nakatuon na kasi ang atensyon ni Jasmira kay Doc Gerald na mas lalo nagbigay ng bigat ng kalooban kay Jonas. Lahat yata ng paraan na alam niyang ginawa niya na para lang suyuin si Jasmira. Nandyang pinapadalahan niya ito ng mga mamahaling bulaklak, mamahaling mga regalo, kagaya na lang ng mga bags at alahas. Pero wala talaga eh. Binabalik lang ni Jasmira ang mga to na mas lalong nagpadagdag sa bigat na nararamdaman ng puso niya. Napapabayaan niya na nga din ang kumpanya dahil wala siyang ibang ginawa kundi ang sundan si Jasmira. Hanggang si isang araw bigla na lang nakatanggap ng tawag si Jasmira mula sa isang kilalang tao. 3 araw na lang at flight niya na patungo sa ibang bansa kasama sila Lolo Lawrence at nobyo na si Gerald, kaya wala naman sigurong masama kung pagbibigyan niyang pakipagkita ng taong kilala niya. Kagaya ni Leticia, baka peace ang sadya sa kanya ng taong yun, kaya naman pinagbigyan niya na. Jasmira, mabuti naman at nandito ka na. Seryoso nitong wika sa kanya. Pagkalapit niya palang dito, prenting nakaupo ang ginang na walang iba kundi si Mrs. Lourdes Alarcon. Dito sa loob ng coffee shop habang may umuusok na kape sa harapan nito. Pwede kang umorder ng kung anong gusto mo, iha. Seryoso pero malumanay ang boses na wika nito, which is nakakapanibago sa kanya. Noon kasi palaging nakasinghal sa kanya ang babaeng ito tuwing nakikita siya. Akmang kakawayan pa nga nitong waiter pero kagad niya itong pinigilan. No need. Hindi naman po ako magtatagal. Mamaya lang ng konti. Darating ng fiancé ko para sunduin ako. Sagot naman kagad ni Jasmira sa ginang. Saglit namang natigilan si Mrs. Lourdes Alarcon. Seryosong tinitigan si Jasmira sa mga mata bago nagsalita. Magkano kailangan mo? Parang muli kang bumalik sa anak ko, ha, Jasmira? Seryoso nitong wika na labis ni kinagulat ni Jasmira. Hindi niya kasi ito inaasahan eh. Noon kasi sa tuwing magkakaharap niya itong si Mrs. Lourdes Alarcon, ino-offeran siya nito ng layuan ng anak nito pero ngayon, nabago ng tono nito. Iba na naman ang ino-offer nito sa kanya. Pardon, I am sorry Mrs. Lourdes Alarcon. Pwede po bang pakiulit ang sinabi niyo? Nagtatakang tanong niya dito. Jasmira, alam ng buong pamilya kung paano kayo nabol-habol ni Jonas nitong mga nakaraang araw. Dumating na sa punto na sobrang halos magkaroon na ng depression ng anak ko dahil sa'yo. Mahal ka niya at ayaw kanyang mawala sa kanya. Bilang ina, gagawin ko lahat kung ano man ang makakapagpasaya sa anak ko, kaya naman gusto kong makiusap sa'yo na balikan mo ng anak ko. Seryoso nitong wika sa kanya. Pigil na naman ang sarili niya na matawa sa sinasabi nito. Si Mrs. Alarcon na saksakan ng mata pobre ay nakikiusap na sa kanya na balikan si Jonas. Nababaliw na bang babaeng to? No, hindi na ako babalik kay Jonas. I am sorry pero wala na akong feelings sa anak ninyo. Natagpuan ko ng lalaking para sa akin at masaya na ako sa kanya. Seryoso niyang wika. Napansin niyang saglit na natigilan si Mrs. Alarcon. Tumitig sa kanya ng ilang saglit at pagkatapos noon naglabas to ng isang tseke at inabot sa kanya. Bibigyan kita ng blank check. Pwede mong isulat ang amount na gusto mo, basta balikan mo lang ang anak ko, Jasmira. Seryoso nitong wika, kaagad naman siyang umiling. Hindi po, wala na po kaming pag-asa ng anak ninyo at kahit na ibigay niyo pa po sa akin ng langit at lupa, hindi na po ako babalik sa kanya. I am sorry po pero sana, ito na ang last na pag-offer niyo sa akin ng kung ano-ano. Regarding naman kay Jonas, sana mahanap na rin ng babaeng para sa kanya. Hindi ko na siya mahal. Hindi ko na rin siya gusto. May iba ng lalaki nagpapatibok ng puso ko. Seryoso niyang wika at pagkatapos sabihin ng katagang yon, mabilis na siyang tumayo bago pa siya naglakad paalis. Narinig niya muling nagsalita si Mrs. Alarcon. Galit ka sa pamilya namin, hindi ba? Lalong-lalo na sa akin dahil noon pa man ayaw ko na sa'yo. Gusto mong gumanti kaya mo to ginagawa? Seryoso nitong bigkas. Hindi niya naman mapigilan ang mapaismid.
Hindi po. Ako po yung tao na hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Mas gusto ko na lang po na mag-move on at talikuran ng mga masasakit na nangyari sa buhay ko. Sana po naintindihan yung naging desisyon ko, Mrs. Alarcon. At sana po mapagsabihan yung anak ninyo na tumigil na sa kakahabol sa akin. Mag-move on na siya. Maghanap na siya ng babaeng para talaga sa kanya. At kung ano man ang ginawa niya sa akin, sana hindi niya din gawin yon sa babaeng bago niyang mamahalin. Seryoso niyang wika at pagkatapos noon, mabilis na siyang naglakad paalis. Hindi niya nanilingon pa si Mrs. Alarcon kahit na tinatawag to ng pangalan niya. Wala na siyang pakialam pa sa pamilyang makailang ulit siyang itinaboy noon. Saktong pagkalabas niya ng coffee shop, kagad na sumalubong sa kanyang nakangiting mukha ni Gerald. Nabanggit niya dito kanina na may kikitain siya sa nasabing coffee shop at talagang sinundan din pala kaagad siya nito. Kung kabaitan at perfect boyfriend, walang katulad si Gerald, kaya naman walang dahilan para hindi siya maging masaya sa tuwing kasama to. So, kamusta? Anong sabi ng nanay ng ex mo? Nakangiting tanong sa kanya ni Gerald. Buong paglalambing na kumapit siya sa braso nito at nagumpisa na silang maglakad paalis. Well, ayun, ginulat ako. Willing daw siyang ibigay ang lahat sa akin, balikan ko lang daw ang anak niya. Nakangiting sagot niya dito. Narinig niya naman ang mahinang pagbuntong hininga nitong si Gerald kaya naman napahinto siya sa paglalakad at nakangiti itong hinarap. Anong problema? Tanong niya dito. Naisip ko lang kasi parang hindi ka talaga titigilan ni Jonas hanggat hindi ka niya maagaw sa akin. Seryoso nitong bigkas. Ramdam niyang pait sa boses nito kaya naman kaagad siyang tumingkayat para bigyan to ng mabilisang halik sa labi. Napansin niya na tigilan si Gerald pero nakangiti lang din siyang yumakap dito. Maghabol siya hanggat gusto niya dahil hindi ko na siya papansinin. Ikaw nang mahal ko, Gerald. Nakangiti niyang sambit. Ramdam niyang malakas sa tibok ng puso nito kaya naman muli siyang napangiti. Jasmira, thank you. Alam ko naman na kung ano man ang mga sinasabi mo ngayon, tutuparin mo. Wala rin ako ibang gusto kundi ang maging masaya ka sa piling ko. Nakangiti nitong wika sa kanya, lalo tuloy siyang nakaramdam ng kilig sa sinabi nito. Makilang ulit niya ding pinangarap na sana noon pa man, una niya nang nakilala tong si Gerald. Kumpara kay Jonas, hindi sana, hindi niya na naranasan ang pait na dulot ng pag-ibig. Kung ganon, payag na ako, Gerald. Nakangiti niyang wika dito sabay kalas niya sa pagkakayakap dito. Anong ibig mo sabihin? Meaning to say, payag ka nang magpakasal sa akin? Puno ng galak sa boses na tanong nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ng matawa. Ha? Anong kasal? Bakit? Nagpo-propose ka na ba? Kunwari inosenteng tanong niya dito. Well, yes, Jasmira. Please marry me as soon as possible. Wika nito't gano'n na lang panlalaki ng mga mata niya sa pagkagulat nang bigla na lang tong lumuhod sa harapan niya. Ang mga tao sa kanilang paligid ay napatingin sa kanila. Agaw pansin kasi talagang ginawa nitong si Gerald, lalo na't may hawak na itong isang kumikinang na singsing. Oh my God! Ang sweet! Girl, say yes na! Huwag mo napakawalan pa si Mr. Pogi at baka makulimbat pa ng mga makakati dyan. Yes na girl! Ang pogi ng lalaki. Bagay sila ni girl. Grabe, ang gaganda ng lahi. Ilan lamang yun sa mga narinig niya sa buong paligid kaya naman hindi niya mapigilan ang mapaiyak. Napatitig siya sa mga mata ni Gerald na nunay buong pagsuyo nakatitig din sa kanya. Jasmira, I love you. Sa'yo ko lang nakikita ang sarili ko na makasama hanggang sa pagputi ng buhok natin. Magpakasal na tayo. Gusto kong ikaw ang magiging asawa ko. Muli nitong sambit. Wala sa sarili na pangiti siya kahit na tuloy-tuloy pa rin ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Gerald, of course. Sino ba namang tangang babae ang aayaw sa poging lalaking kagaya mo? Natural magpapakasal ako sa'yo. Umiiyak niyang sambit. Napansin niyang ngiti na kagad na gumuhit sa labi ni Gerald. Habang nakaluhod pa rin ito, walang pag-alinlangan na sinot nito sa kanyang daliri ang kumikinang nasingsing. Lalo naman siyang napahagulhol ng iyak. Pagkatapos na may suot ni Gerald ang nasabing singsing sa kanyang daliri, mabilis itong tumayo at mahigpit siyang niyakap. Pinagsaluhan na rin nila ang mainit na halik na nakasaksihan naman ng marami nilang mga audience na noon ay kilig na kilig habang pinapanood silang dalawa ni Gerald. Parehong nagdiwang ang kanilang puso ni Gerald dahil sa panibagong yugto na tatahakin ng kanilang relasyon. Alam ni Jasmira na this time, magiging masaya na siya sa piling lalaking hindi lang siya mahal, kundi ginagalang din ng sobra. Samantalang habang walang pagsidlan, ang tuwang nararamdaman sa puso nila
Hindi naman nila namalay na kanina pang matatalim ng mga matang nakatitig sa kanilang dalawa ni Gerald. Halos malunod ang puso nito sa sobrang sakit na mapansin kung gaano kasayang babaeng minsan ang naging kanya sa piling ng ibang lalaki. Yes, si Jonas. Nasa paligid lang at mulang pagpapropose sa kasal kay Jasmira ni Gerald ay nasaksihan niya lahat yon. Pero hindi ibig sabihin na susuko siya. Handa niya pa rin ipaglaban si Jasmira kahit na anong mangyari. Jasmira, you're mine. Kahit na anong mangyari, akin ka lang. Hindi ako papayag na maging masaya ka sa piling ng Gerald na yan. Minsan ka na naging akin at hindi ako papayag na hindi ka na muling mapapa sa akin. May hina niyang sabit habang nalilisik ang mga matang nakatitig kina Jasmira at Gerald. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, mabilis na siyang naglakad paalis. Masyado nang masakit sa damdamin niyang mga nasaksihan niya. Hahayaan niya na munang maging masaya si Jasmira sa piling ni Gerald na yan hanggang ngayon dahil bukas, sisiguraduhin niyang magiging kanya ulit ang dalaga. Bakit dito? Nakangiting tanong ni Jasmira kay Gerald pagkahinto pa lang ng sasakyan nito sa parking area ng condominium building kung saan siya nakatira. Napansin niyang kunot noong napatitig si Gerald sa kanya kaya naman hindi niya mapigilan ang matawa. I'm just kidding. For the past few days kasi, wala nang ginawa sa akin si Jonas kundi ang habulin ako kaya naisip ko lang, bakit nga pala hindi mo na lang muna ako ampunin? Ilang araw aalis na tayo at parang ayaw ko nang tumira sa condo unit ko na ako lang. Lalo na't nakakatakot na mga kinikilos ni Jonas nitong mga nakaraang araw. Nakangiti niyang wika kay Gerald. Alam niyo nagulat to sa nagiging desisyon niya pero wala na siyang magpipilian. Ayaw siyang lubayan ni Jonas kaya siya na lang ang iiwas. Hindi niya nahayaan pa na muling makalapit sa kanyang lalaking yon. Ayaw niya na din tong bigyan ng chance na masaktan siyang muli. Jasmira, are you sure about this? God, alam mo naman na matagal na kitang niyayaya na sa bahay ko na ikaw tumira. Para magkasama na tayo lalo na kahit ako, natatakot na baka mawala ka sa akin. Seryoso nitong wika sa kanya. Hindi niya naman mapigilan na mapangiti. Hinawakan niya pang kamay ni Gerald para maiparamdam niya dito kung gaano ito kahalaga sa kanya. Kaya nga gusto ko nang sumama sa'yo, Gerald. Tutal naman, willing mo naman akong pakasalan, hindi ba? Nakangiti niyang tanong dito. Tinaas niya pang ang kamay niya kung saan nakasuot sa daliri niyang kumikinang na engagement ring na kanina lang nitong ibinigay sa kanya. Hindi lang naman alam nito ni Gerald na masaya siya sa naging proposal nito. Lahat ng babae nangangarap na maikasal sa isang karapat-dapat na lalaki kaya masasabi niyang sobrang swerte niya pa rin. Nandito na si Gerald sa tabi niya at alam niyang hindi na siya masasaktan pang muli. Jasmira, thank you. Of course, kahit na ano pang gusto mo. Willing kong ibigay yun sa'yo, kahit na ano. Nakangiti nitong wika sa kanya, kasabay ng mabilis na pagbaba ng mukha nito sa palapit sa mukha niya. Ilang saglit lang pinagsaluhan nila ang mainit na halik. Ilang minuto din nilang hinayaang magkalapat ang kanilang mga labi at kung hindi pa sila parehong halos kapusin sa paghinga, hindi pa sila maghihiwalay eh. Pareho pa silang natawas at napapatitig sa isa't isa. Ano ba yan? Baka may makakita sa atin at kung ano pang isipin sa ating dalawa. Iuwi mo na nga ako sa bahay. Nakangiting wika ni Jasmira sa nobyo niya si Gerald. Pinahiran muna ni Gerald ang labi ni Jasmira bago tutumango. As you wish, my love. Nakangiting sagot nito kaya naman lalong nakaramdam ng kilig si Jasmira. Sa totoo lang, feel na feel niya ang pagiging feeling princess niya sa piling ni Gerald na never niyang naranasan noon kay Jonas. Kung ano man ang naging desisyon niya ngayon, never niyang pagsisisihan yon. Alam niyang tamang pinili niyang lalaki para maging kanya. Pagkatapos ng konting kulitan, muling hinarap ni Gerald ang manibela ng sasakyan. Medyo malalim ng gabi at baka pagod na ang mahal niya, kaya kailangan niya nitong iuwi sa bahay niya. Ang bahay na alam niyang marami silang bubuuing masasayang sandali. Habang nasa biyahe sila, walang katapusang kwentuhan ang namagitan sa kanilang dalawa. Hanggang sa namalay na lang ni Jasmira ang biglang paghinto ng sasakyan sa gilid ng kalsada. Ang kaninang ngiti na kaguhit sa labi biglang naglahot gulat siyang napatingin kay Gerald. Ano nangyari? Kinakabahan niyang tanong kasabay ng sunod-sunod na pagpindot ni Gerald sa busina ng sasakyan. Paano ba naman kasi ay may bigla na lang humarang na sasakyan sa mismong harapan nila. Tsk, sino kayang gagong to? Mainit ang ulo na wika ni Gerald. Akmang bababa sana to para kumprontahin ang kung sino man ang nasa harapan nila. Nang bigla itong pigilan ni Jasmira. Gerald, natatakot ako. Sino sila? Anong kailangan nila sa atin? Kinakabahan niyang wika. Lalo nang makita niyang pagbaba ng tatlong armadong kalalakihan at naglakad ni ito patungo sa kanila. Samantalang si Gerald naman kaagad na nakaramdam ng panganib.
Ang akala niya kaninang simpleng road rage lang ay hindi pala. Mukhang may ibang pakay ang mga lalaking bigla na lang humarang sa kanya. Gerald, natatakot ako. Anong gagawin natin? Naiyak na tanong ni Jasmira sa nobyo niya. Kagad namang hinawakan ni Gerald ang kamay ng dalaga at tinitigan sa mga mata. Huwag kang matakot dahil hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Wika ni Gerald sa kanya. Kasabay ng narinig nilang malakas na pagkalampag ng isa sa mga kalalakihan sa bintana ng sasakyan. Sa sobrang lakas noon, halos basagin na nitong salamin ng bintana kaya naman lalong nakaramdam ng nerbyo si Jasmira. Gerald, wag! Wag mong buksan! Umiyak na wika ni Jasmira kasabay na mahigpit na pagyakap niya kay Gerald. Lalo siyang natakot nang mapansin niyang tinutok ng isa sa mga lalaki ang baril nito sa kanila. Patuloy ang malakas na pagkatok sa salamin ng bintana ng kanilang sasakyang mga masasamang loob na mas lalong nagbigay ng malaking takot sa puso ni Jasmira. Halos ayaw niya nang bumitaw sa pagkakayakap kay Gerald na hindi niya mapigilan ng papasulyap sa labas sa sasakyan. Napansin kasi ang isang familiar na lalaki nakatayo sa labas kasama ng 3 armadong mga lalaki. Jonas, mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Dali-dali siyang bumitaw sa pagkakayakap kay Gerald at mabilis na pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Fuck, siyang nasa likod nito? Walang hiya talagang lalaking yan. Talagang ginagalit niya ako. Galit namang sambit ni Gerald at bago pa ito napigilan ni Jasmira, mabilis na itong binuksan ang pintuan ng sasakyan. Lumabas ng kotse at diretsong sinugod si Jonas pero bago pa ito makalapit, nahawakan na ito ng 2 sa 3 lalaki. Lalo nakaramdam ng pag-aalala si Jasmira nang makita niyang walang pag-alinlangan na sinikmuraan ni Jonas si Gerald. Dali-dali na rin siyang bumaba ng kotse at mabilis na naglakad palapit kina Jonas na dunay nag-e-enjoy yata sa pagsuntok kay Gerald. Jonas, ano ba? Ano bang ginagawa mo sa kanya? Galit niyang sigaw dito. Pagkalapit niya buong lakas niya itong tinulak palayo, napansin niyang pagkagulat sa mga mata ni Jonas na napatitig din sa kanya. Finally, hayop, kasama ka ng lalaking to. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Hindi na pala kailangan pang puntahan kita sa condo unit mo. Dahil nandito ka na, babe ko. Nakangising wika ni Jonas sa kanya. Akmang hawakan sana siya nito pero mabilis nang tinabig ang kamay nito. Don't touch me. Anong ginawa mo? Anong kailangan mo kay Gerald? Galit niyang sigaw dito. Malakas namang napahalakak si Jonas. Seryosong tinitigan ng noon na pilit na nagpupumiglas sa si Gerald bago siya nito hinarap. Sumama ka sa akin, seryoso nitong wika sa kanya. Hindi bang kapal na mukha? Pagkatapos ng lahat-lahat ng ginawa nito sa kanya, may guts pa talaga ito para utusan siya sumama dito? Ano yun? Ganun-ganun na lang? Pagkatapos ng lahat ng mga pasakit na ginawa nito sa buhay niya, may gana pa talaga itong magpakita sa kanya para lang sabihin na sumama dito? Nababaliw na nga sigurong lalaking to. Hindi. Tandaan mo to, Jonas. Matagal na tayong tapos. Pero bakit ayaw mo pa akong tantanan? Galit niyang sigaw dito. Napansin niyang nagsalubong ang kilay ni Jonas sa sinabi niyang yun. Pero imbis na siyang harapin ito, muli nitong sinagmuraan si Gerald. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Tama na. Tama na. Ano ba, Jonas? Baliw ka na nga. Baliw ka na. Giit pa niyang sigaw kay Jonas. Pilit niya itong hinihila palayo kay Gerald para tigilan na nitong pagkakasuntok sa walang kalaban-laban na si Gerald. Paano nga naman to makakalaban kung hawak ito ng 2 tauhan nitong si Jonas? Tama na. Hindi. Ngayon hindi ka rin lang naman magiging akin. Papatayin ko na lang lalaking yan, Jasmira. Papatayin ko siya hanggang sa muli mong ma-realize na ako pala talagang kailangan mo para maging masaya ang buhay mo. Galit din na sigaw ni Jonas sa kanya. Lalo naman siyang napahagulhol ng iyak. Hindi, Jonas. Maawa ka sa kanya. Ako lang naman ang kailangan mo, pero bakit kailangan mo siyang idamay? Bakit? Galit niyang sigaw dito. Bakit? Kailangan po bang itanong sa akin yan, Jasmira? Inagaw ka sa akin ng lalaking yan. Kaya dapat na sa kanyang mamatay. Naintindihan mo? Papatayin ko ang lalaking yan. Galit na sigaw ni Jonas, sabay bunot nito sa baril at mabilis na itinutok kay Gerald. Walang sabi-sabing mabilis naman ang iniharang ang sarili niyang katawan. Hindi kaya ng konsensya niya kung sakali mang may masamang mangyari kay Gerald. Laban niya ito sa pagitan nilang dalawa ni Jonas at hindi ito dapat madamay. Wag! Wag! Maawa ka sa kanya! Tama na! Tama na! Umiiyak at puno ng pakiusap na wika niya kay Jonas. Malakas naman itong tumawa sabay hila sa kanya palapit dito. Halos yakapin siya nito kaya naman mabilis siyang pumalag. Sige, isang palagpat papatayin ko ng lalaking yan.
Kung tutuusin, isang bala lang naman siya eh. Isang bala lang at todas ng gagong yan. Puno ng pagbabanta sa boses na wika ni Jonas. Kaya wala sa sariling napatitig siya kay Gerald. Sa makailang ulit na pagsuntok dito ni Jonas kanina, nakikita niyang nangihina na to. May dugo na rin na tumutulo sa bibig nito at puro pasana din ang mukha. Jasmira, ayos lang ako. Huwag kang sumama sa lalaking yan. Huwag. Mahinang bigkas si Gerald sa kanya. Ramdam niyang sakit sa boses nito kaya naman lalo siyang napaiyak. Gerald, I am sorry. I am sorry. Umiyak niyang bigkas. Akmang lalapitan niya na sana si Gerald pero mabilis naman siyang hinila ni Jonas. Ano? Magmamatigas ka pa ba? Kapalit ng buhay ng lalaking yan? Or sasama ka sa akin ng maayos? Ha, babe? Seryoso nitong bulong sa kanya. Walang patidang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata na tumitig siya kay Jonas. Kung sakaling sasama ba ako sa'yo, may papangako mo ba sa akin na hahayaan mo na si Gerald? Seryoso niyang tanong kay Jonas. Gusto niya ng usapan na matino. Handa niyang isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan. May ligtas lamang ito si Gerald. Mula sa malupit na kamay ni Jonas. Nang mapatingin siya kay Gerald, napansin niyang sunod-sunod ang pag-iling nito na para bang pinipigilan siya nito na magiging desisyon niya ngayon. No, no love, wag. Wag kang sumama sa kanya. Please, maniwala ka sa akin. Okay lang. Hindi na natuloy pang sasabihin sana ni Gerald isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi naman napigilan ni Jasmira ang malakas na papaiyak na makita niyang nakahandusay na katawan ni Gerald sa malamig na semento ng kalsada. Nakapikit ang mga mata nito habang may umaagos sa dugo mula sa tiyan nito. Gerald! Malakas niyang sigaw na halos umalingaw-ngaw sa buong paligid. Pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak ni Jonas. Pero sadyang malakas ito. Hanggang sa namalayan niya na lang na basta na lang siya nitong kinarga at sa pilitang dinala sa sarili nitong sasakyan.